Ise-certify as urgent na raw ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang mabigyan siya ng emergency powers na suspindihin ang excise tax sa langis. Tuloy naman ang mga pulong ni PBBM habang nasa working visit sa Amerika. At para sa detalye, magbabalita si Maricel Halili live mula sa New York. Maricel, anong mga aktibidad pa dyan ng Pangulo? Cheryl, sa unang pagkakataon, humarap nga si Pangulong Bongbong Marcos sa 70th session ng Commission on the Status of Women ng United Nations kung saan pinigyang tiin niya yung kahalagahan ng pagkakaroon ng maayos na edukasyon ng bawat babae. Bukod dyan, humarap din siya sa isang bilateral meeting kasama ang isang leader ng United Nations. Sumentro sa kahalagahan ng edukasyon sa kababaihan ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa unang pagharap sa General Assembly Hall sa United Nations. Ibinida niya na sa Pilipinas may mga polisiya para palakasin ang proteksyon at bigyan ng oportunidad ang edukasyon ng mga kababaihan. Education must remain at the center of all our efforts. When a girl is educated, the benefits extend far beyond the individual. They strengthen families, uplift communities, and expand the possibilities of entire nations. Sa bilateral meeting ng Pangulo kay UN Secretary General Antonio Guterres, ikinampanya ni PBBM na ibigay sa Pilipinas ang non-permanent seat sa UN Security Council. Ipinaabot din daw ni Guterres ang suporta ng UN sa Pilipinas bilang chair ng ASEAN ngayong taon. Habang nandito sa New York, napanood din daw ni PBBM ang viral na video ni Anthony Alermo, ang empleyado ng Migrant Workers Office sa Bahrain, na tumangging magbigay ng tulong sa mga OFW na naipit sa gulo sa Middle East. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, nagalit dito ang Pangulo at agad inutusan si Migrant Workers Secretary Hans Kakdak na i-recall si Alermo sa Home Office habang nagsasagawa ng administrative investigation. Una na rin kinumpirma ni Senador Raffy Tulfo na ni-recall na ng DMW ang nasabing empleyado. Ang taong walang puso sa pagsisilbi ay walang puwang sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kung hindi po nyo nais na magsilbi sa ating mga kababayan ng buong puso, kayo na po ang voluntaryong bumitaw sa inyong posisyon. Hindi naman daw nagulat ang Malacanang sa record low na 59.50 na palitan ng piso sa dolyar. Nakahanda naman daw ang Bangko Sentral na mag-intervene kung kailangan. Pero sa ngayon, muling sinabi ng Malacanang na isa-certify as urgent ng Pangulo ang panukalang magbibigay sa kanya ng emergency power para tanggalin ang excise tax sa produktong petrolyo. Hinihintay lang daw niya ang committee report mula sa Kongreso. Paalala lang nila sa mga nagpa-panic buying at umaabuso sa presyo. Hindi po kailangan magkaroon ng panic buying dahil kumpleto naman po at enough pa po ang supply, lalo-lalo ng ating fuel at ng ating mga basic commodities. Na may batas sa mga aksyon ng hoarding, profiteering, hindi po kayo tatantana ng ating pamahalaan dahil kayo po mismo ay madidimanda. Tuloy naman ang repatriation ng mga OFW. Sa Israel, may 16 na OFW na raw ang naitawid na mula sa Tel Aviv hanggang border ng Egypt. May 20 OFWs na rin daw sa Dubai kasama ang 9 nilang dependents na nadala na sa Oman para ma-repatriate pabalik ng Pilipinas. Kasabay nito, tiwala si US President Donald Trump na matatapos na ang gyera sa Middle East. Katuwang ang Israeli military na durog daw nila ang Iran. Nauubusan na raw ng missiles at drone ng Iran na ginagamit nila sa pag-atake. Pero meron ding babala sa kanila si Trump, paigtingin ang military action kapag patuloy nitong hinostage ang global oil supply. Matatanda ang isinara ng Iran ang Strait of Hormuz, isang importanteng ruta sa mga oil tankers sa rehiyon, kaya mas mahaba ang binabagtas nilang mga ruta na nagpapamahal sa shipping costs. Cheryl, matapos nga ang pagharap ng Pangulo sa United Nations, nagkaroon din siya ng pagpupulong sa ilang mga business leaders at inaasahan na hikayatin o nahikayat niya ang mga ito na mag-invest sa Pilipinas, lalo na sa larangan ng healthcare. Pero Cheryl, ngayon na malapit na nga rin yung anibersaryo na pagkaka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at dalhin sa International Criminal Court, natanong din natin,
si Undersecretary Claire Castro kung ano bang plano ni Pangulong Bongbong Marcos pagdating dun sa muling pagsama ng Pilipinas sa Rome Statute. Pero ang sabi dyan ni Yuse Castro, hindi pa rin daw nababago ang posisyon ni PBBM. Hindi natin kailangang sumalamang muli sa Rome Statute. Pero nang tanungin natin kung bakit hindi niya pa yan masagot. Cheryl? Maraming salamat, Maricel Halili.